Hello guys, eto na naman tayo. Nasubukan niyo na bang kumain na parang isang Viking? Yung bang napapaligiran kayo ng iba't ibang klase ng mga pagkain at wala ka ng ibang gawin kundi ang kumuha ng kumuha at kumain ng kumain ng kumain ng kumain. At ang mga foods ay mga sikat na mga foods from different countries and continents. From desserts, appetizers, doughs, soup, meat, at kahit mga drinks. Oo, lahat ng iyan. At yan ang gusto kong i-share sa inyo sa videong ito. Panoorin nyo lang ang videong ito hanggang sa dulo at may pabonus pa ako. So sit tight, relax, and enjoy. Dahil sa videong ito ay dadalhin ko kayo sa sikat na restaurant nationwide. Yung may tagline na Eat Like a Viking at yun ay walang iba kundi dito sa Vikings. O diba? Well, at dito ko nasisimulan ang kwento. Medyo malayo-layo ang bibiyahin namin ngayon. Biglaan kasi ang plano na kumain sa labas at biglaan din ang desisyon na sa Vikings na kami magla-lunch. Oo, lunch pa to guys ha. Siyempre, kasama ko pa rin ang wife kong si Joy, kapatid niya, at ang pamangkin na si Daylan. Oo, apat kami pupunta doon. Yehey! Siya nga pala, ang Vikings ay located niya pala sa SM Lanang at yun lang ang branch ng Vikings dito sa Davao. At sa mga hindi pa nakakaalam, dalawa nga pala ang SM dito sa Davao. Ang isa ay sa Ecoland na parati namin pinupuntahan. At ito ang pangalawa. Medyo malayo-layo kasi ito, kaya di namin masyadong napupuntahan. At sa wakas, nakarating na rin ako. Welcome to Vikings! Yehey! Di na ako nagpaligoy-ligoy pa at pumasok na kagad ako. Medyo nagutom na din ako bigla dahil sa biyahe, konting lakad, at syempre sa mga nakikita kong mga foods mismo. Hehe. Nauna na nga pala ang mga kasama ko sa loob at pareho na silang nakakuha ng mga pagkain. Kaya sumunod na agad ako at sisimulan ko na ang pagtutour. Una ko sa listahan ang meat section. Andito kasi ang paborito kong Hungarian sausage. Hehe. Pati chicken at meat. Oh yeah. Pipili ka lang kung anong gusto mong kunin at bibigyan ka ni Manong Chef ng mga slices. Sa meat, iinitin lang nila ang mga slices mo bago i-serve sa'yo. O diba? Luto na kasi yan at kailangan lang painitin. Sunod ko namang dinaanan ang mga pizza. Siguro Italian cuisine ito. 3 flavors ang mga choices na nandito at kumuha na kaagad ako ng mga slices. Yippee! At nagpa-tour na naman ako at napadpad kahit saan. Hanggang sa umabot ako sa Asian cuisine section. Ang alam ko, may mga pasabaw, noodles, at siomai sila dito. May mga ready to eat meals nga pala silang nakadisplay dito. Kung sa noodles kasi, lulutuin pa nila ito. Kaya, baka medyo matatagalan. Eto nga pala siya guys oh. Yung iba dito, parang nakaluto na ako sa bahay. Hehe, siomai na ang mga kinuha ko. Sunod, dumiretso na naman ako sa refreshment section. Hindi ko alam kung may country or continent ba silang nire-represent dito. Sa pagkakaalam ko, kailangan ko talagang kumuha nito para hindi ako mabilaukan mamaya sa pagkain ko. Nakadaan nga pala ako sa Japanese sushi section. Nagandahan ako sa mga design ng mga sushi. Kaya napakuha na tuloy ako agad. Hehe, maya-maya pa ay dahan-dahan na akong bumalik sa table namin para matikman ko na agad ang first batch ng mga pagkain na kinuha ko. Syempre, gutom na din kaya ako. Una ko nang tinikman ang una kong nakuha, ang Hungarian sausage. So far, medyo tender na din ang sausage. Tama na ang lasa at ang pagkaluto. Masarap siyang yuyain. Sunod ko naman tinikman ang meat. Napaka-tender at juicy na din ang meat. Masarap din siyang nguyain at hindi pa pumapasok sa mga ngipin mo. Sunod ko namang tinikman ang siomai. Di ko na maalala kung anong klaseng siomai itong kinuha ko. So far, nagustuhan ko din naman ang lasa. May kinuha din pala ako na kasama sa siomai section. Kaso, di ko alam ang pangalan nito. Pero, nasarapan din naman ako nito. Next, titikman ko na naman ang mga kinuha kong mga slices sa pizza. 2 flavors na ang kinuha ko. So far, di naman matigas o malutong ang mga dough nito. At kuhang-kuha din naman ang mga flavors. May mga ibang pizza kasi sa ibang restaurant na napasobra na sa luto. Kaya, nagsisitigasan na ang mga dough. Kaya, di na maganda kainin. Mahilig pa naman ako sa pizza. Sunod ko namang titikman ang siyang magsisilbing rice ko ngayon, ang sushi o kimbap. Napadami din ang kuha ko nito dahil na din sa ganda ng mga designs. So far, parang di ko na nalalasahan ang mga kanin nito. Halos nag-dominate na ang mga flavors nito kesa sa rice. Okay na din sa alright. So far, not bad na din ang first batch ng mga kinuha ko. Sobrang nagustuhan ko to lahat. Feeling ko, parang mapapadali yata ang aking kabusugan. Dahil na din siguro ito sa mga meat na kinuha ko. Oo nga din pala, pati na din sa mga sushi o kimbap na mga kinuha ko. Sana marami-rami pa akong matitikman ng mga pagkain bago ako umabot sa limit ko. Nako,
At bago ako maunahan, sinimulan ko na agad ang pagtutour ko. Baka may iba pa ako magugustuhan dito, maliban sa mga nauna kong nakuha. Aside sa mga donuts at bread, may mga cookies din pala sila dito. At may mga native na kakanin pa sila dito. Yung mga the usual na mabibili natin sa mga palengke, tulad ng mga puto, biko, sapin-sapin, at iba pa. Marami at iba-ibang mga klase ng mga cakes ang nandito. Kaso, nag-iiwas ako dito. Madali kasi ako mabusog pag sa mga matatamis. Tapos, may mga fresh veggie salads din sila dito para sa mga healthy living at health conscious. At sa haba-haba ng nilakbay ko, ay ito lang din pala ang mga nakuha ko. Andito pa rin yung sausage, konting mga kakanin, soup, mga fruits, at ang isang bagay na ngayon ko palang nakita o nag-encounter. Ang crispy chicharon na skin ng salmon. Oo, skin ng salmon. Imagine ninyo. Tapos, kinuhanan na din pala ako ni Dylan ng ice cream. Paiwas-iwas pa ako ng mga sweets. Lalapitan din pala ako ng sweets. Ang sweet. So far, nabusog naman din ako sa mga nauna kong mga kinuha mga pagkain. At ang mga kinuha ko, gagawin ko na lang pika-pika. Sa chicharon na salmon skin, grabe ang lutong niya. At malasa din naman. Pwede siya sa ngipin ko. Kaso, di siya pwede sa ngipin ni Joy. Hehe. Sa mga fruits na mga nakuha ko, medyo okay naman ang quality ng mga varieties. Sa pineapple, matamis-tamis siya at di masyado maasim-asim. Hinog na hinog talaga. Sa melon, tama lang din ang tamis niya so far. At sa papaya, matamis-tamis din ang nakuha ko. Konti lang ang kinuha ko sa papaya. Baka kasi magka-alboruto pa ako papauwi. May kinuha din ako na maliit na pau na color pink. Na-curious kasi ako sa liit at kulay niya. Kaya pagbukas ko sa pau, ayun, bokya, wala palang laman. Pero kinain ko pa rin. At ang sweet na iniiwas-iwasan ko, ayun, pinatos ko na din. So far, masarap din naman siya. Syempre, may chocolate eh. Ano ba? So far, overall, sobrang nagustuhan namin ang mga pagkain, environment, at elegance nito. Kahit sino, mamamangha ka talaga sa ganda, lawak, at sa dami ng mga pagkain na pwede mong pagpipilian. Masarap na, unlimited pa, at nasa SM pa siya situated. Kaya, bagay na bagay nga talaga ang Vikings for family gatherings and occasions. At syempre, presyo reveal! Magkano nga ba ang mga magagastos mo sa unlimited na kain at accommodation dito sa Vikings? Well, wag sana kayo mabibigla. Nasa 888 pesos siya per head kung kakain kayo ng weekdays at tumataginting na 988 pesos naman siya per head kung kakain kayo ng weekends. Sa price per head ng mga kids, magvavary ang price depende sa height nito, up to 5 feet. At 50% discount naman sa mga elderly na 75 years old and above. And I'm sure, marami sa inyo ang napapamahal, kahit nga kami. Pero imagine nyo na lang, unlimited sa mga meat, unlimited sa kahit anong cuisine, unlimited sa mga delicacies, fruits, drinks, pati accommodation, environment, at elegance ng place. I should say, very worth it ang punta at kain nyo dito sa Vikings, kasama ang pamilya, friends, office co-workers, on all occasions. So paano? Try nyo na din and experience a life like a Viking. So paano? Hanggang dito na lang ulit tayo guys. See you ulit sa mga next videos ko and busog enjoy! At ito na ang pabonus ko sa inyo. Ayan, sir. Ando na mo sa sumabay para sa sir. Stop! Happy birthday po! Big Vision Go! Ay,